Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3411 hanggang 3415. Si Mo Yang ay nakaupo sa sala. Narinig niya ang paggalaw sa pintuan at alam niyang may nanggugulo, ngunit hindi siya nagmamadali. Kung tutusin, ito ang kanyang tahanan, at ang Yuncheng ay kanyang teritoryo din. Laging may mga short-sighted guys na gustong i-provoke siya, pero ang pinakaseryosong resulta ay nahuhulog silang lahat sa harapan niya. Maraming tao sa Yuncheng ang gustong manghiram sa kanya, kaya karaniwan na kay Mo Yang ang ganitong bagay. Gayunpaman, nang makita ni Mo Yang na ang bisita ay Aaron, hindi na kalmado ang kanyang mukha. Sa buong Cloud City, maaaring hindi niya pinapansin ang makalangit na pamilya, ngunit ang Aaron, ang Jedi, ay isang karakter na dapat niyang maging maingat. Dahil kahit si Chanjia ay natatakot sa kanya. Bukod dito, talagang natagpuan niya ang mga pinuno ng rehiyon ng mga luxury goods, na higit na nagpakita ng kakayahan ng Aaron. Sa Yuncheng, maaaring si Mo Yang ang pinakamahalagang tao, ngunit iyon ay bago lumitaw ang Aaron. Boss Han, bakit ka nandito? Sabi ni Mo Yang kay Aaron na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi masyadong matino ang mga lalaki mo. Tinuruan kita ng leksyon. Sabi ni Aaron. Tumanggo si Mo Yang nang walang anumang kawalang kasiyahan at sinabing, kailangan kong magpasalamat ng marami. Ngayon ang ilang nakababatang kapatid na lalaki ay walang mga mata. Dapat mong turuan sila ng leksyon. Matapos marinig ito, si Sugoyaw, na natatakot pa rin, ay natigilan. Naisip niya na kung gagawa siya ng gulo dito, hindi pa kakawalan ni Mo Yang si Aaron. Hindi niya akalain na ganito na pala ang katapusan. Si Mo Yang ay hindi lamang hindi galit, ngunit nagpapasalamat din sa Aaron. Ano ang sitwasyon? Napakalakas ba talaga ng batang ito? Maging si Mo Yang ay kailangang pasayahin siya ng ganito. Umupo ka. Kung may gagawin ka, maupo ka at mag-usap, sabi ni Mo Yang. Ang Aaron ay nakaupo sa tapat ng Mo Yang, habang si Sugoyaw ay hindi nang ahas na hawakan ang sofa. Kung tutusin, ito ang tahanan ni Mo Yang. Ang Aaron ay kwalipikadong maging mapangahas, ngunit sa palagay ni Sugoyaw ay hindi siya kwalipikadong gawin iyon. Boss Han, nandito ka ngayon. Gusto mo tulungan kita? Tanong ni Mo Yang. Medyo walang kwente talaga. Hindi mo ba alam na kilala ni Boss Mo si Yang Guangyuan? Tanong ni Aaron. Pamilyar si Mo Yang kay Yang Guangyuan. Noon pa man ay gusto na niyang magkaroon ng magandang relasyon kay Mo Yang, kaya sinadya niyang makipagtagpo. Gaano man kawalang interes si Mo Yang sa kanya, palaging mukhang masigasig si Yang Guangyuan, na maaaring ituring na isang napakawalandian na tungkulin. Oo, nasaktan ba ni Yang Guangyuan si Boss Han? Sabi ni Mo Yang. Tumingin si Aaron kay Sugoyaw at sinabing, si Yang Guangyuan ay binugbog. Ngayon, lumabas ako para sa kanya. Tiningnan ni Mo Yang si Sugoyaw at walang impresyon sa kanya. Hindi niya alam kung nasaan siya. Gayunpaman, mula nang dumating ang Aaron tiyak na darating si Mo Yang para sa bagay na ito. Pumunta ka at kunin mo sa akin si Yang Guangyuan. Utos ni Mo Yang sa kanyang nakababatang kapatid. Nang marinig ito, medyo natuwa si Sugoyaw. Nagulat siya sa mga pangyayari, ngunit alam niya na kapag dumating si Yang Guangyuan dito, luluhod siya at hihingi ng tawad sa kanya. Si Yang Guangyuan ay palaging mayabang sa harap ng sinuman sa pamilyang So. It's really unthinkable to make this guy apologize. Nilalawayan pa rin ni Yang Guangyuan ang asawa ni Sugualan sa kumpanya, iniisip kung paano gagawing pangako ni Sugualan na iaalay ang mga kamay ng kanyang asawa.
Nang mahanap siya ng nakababatang kapatid ni Mo Yang, nasa sabik pa rin si Yang Guangyuan. Naisip niya na sa wakas ay napakilos niya si Mo Yang at naging handa si Mo Yang na bigyan siya ng pagkakataong maging kaibigan. Mukhang ito na ang maswerteng taon ko. Napabuntong hininga na sinabi ni Yang Guangyuan, hindi lamang nagkaroon ng pagkakataon na makuha ang kooperasyon ni Feng Chen, ngunit maging sanga ng olibo sa kanya. Pagkatapos nito, ang kanyang katayuan sa lipunan ay hindi na tumaas. May sinabi ba si Mr. Mo tungkol sa akin? Habang papunta sa villa, tinanong ni Yang Guangyuan si Mo Yang. Nakita ng nakababatang kapatid ang nakangiting mukha ni Yang Guangyuan at naisip na hindi alam ng hanggal na ito na darating ang kanyang sakuna. Pagdating mo doon, malalaman mo. Sabi ng nakababatang kapatid. Tumanggo si Yang Guangyuan, na may pananabik at pag-asa. Pagkarating sa Moyang Villa, nang makita ni Yang Guangyuan si Sugoyaw, bumigat ang kanyang puso. Paanong nandito ang lalaking ito? Kilala niya ba si Moyang? Isang hindi kilalang premonition ang sa wakas ay isinilang sa puso ni Yang Guangyuan. Mr. Mo, andito na po ako. Maingat na sinabi ni Yang Guangyuan kay Mo Yang. Itinaas ni Mo Yang ang kanyang kamay, at ilang nakababatang kapatid ang lumapit kay Yang Guangyuan. Boss Mo, ano bang problema? Hindi kita na-offend. Puno ng gulat at takot ang mukha ni Yang Guangyuan. Isang salita lang ang sinabi ni Mo Yang, lumaban. Isang grupo ng mga nakababatang kapatid ang nagtulak kay Yang Guangyuan sa lupa at sinuntok siya, tulad ng karanasan ni Sugoyaw sa gate ng Feng Chen Company. Tumingin si Sugoyaw kay Yang Guangyuan na humihingi ng awa na may masayang mukha, iniisip na mayroon ang taong ito ngayon. Pagkatapos ng buong 10 minuto, halos bumagsak si Yang Guangyuan, at pinaalis ni Mo Yang ang kanyang mga tauhan. Naglalakad palapit kay Yang Guangyuan, nagtanong si Mo Yang, sino ang nagsabi sa iyo tungkol sa plano ni Feng Chen? Ang bagay na ito, sina Yang Guangyuan at Sugualan ay nagkasundo, at tingnan ang ugali ni Sugualan, malaki ang pagkakataon niyang ipadala ang kanyang asawa sa pintuan. Ngunit ngayon ang ganitong uri ng sitwasyon, Yang Guangyuan kung saan nagmamalasakit din sa babaeng kasarian, ito ay Sugualan. Sinabi sa akin ni Sugualan. Nang walang anumang pag-aalinlangan, direktang ipinagkanulo ni Yang Guangyuan si Sugualan. Ang sagot na ito ay hindi inaasahan kay Sugoyaw, dahil walang ibang gagawa ng ganoon maliban kay Sugualan. Tumayo si Aaron at sinabi kay Sugoyaw, maaari mong hayaan ang matanda ni Su, lumapit ang lalaki, o maaari mong tawagan si Sugualan at harapin siya. Tumingin si Sugoyaw kay Aaron nang may pasasalamat at sinabing, salamat. Ikinumpas ni Aaron ang kanyang kamay, iniwan ang tingin sa mga mata para kay Mo Yang, at umalis, ang villa. Naiintindihan din ni Sugoyaw ang ibig sabihin ng Aaron. Hindi niya gustong ilantad ang kanyang pagkakakilanlan sa harap ng matanda paulit-ulit na pagkumpirma, naglakas loob siyang paniwalaan ang sinabi ni Sugoyaw. Ano ang ginawa mo sa villa sa Moyang? Hinayaan niyang lumabas si Mo Yang para sa kanya nang may pagdududa. Unang nahanap ng matanda si Sugualan, at pagkatapos ay umalis sila patungo sa villa ng Moyang. Tatay, saan tayo pupunta? Sinubukan ni Sugualan na panatilihing kalmado ang kanyang ekspresyon at iwasang ipakita ang kanyang mga paa. Malamang nahulaan na ng matanda ang nangyari, ngunit hindi niya ito nasabi ng malinaw. Sa halip, sinabi niya, pagdating mo, malalaman mo. Huwag kang mag-alala. Habang papunta sa Moyang Villa, medyo nabahala si Sugualan nang makita niya ang seryosong mukha ng matanda. Kung tutuusin, may ginawa siyang masama. Bagamat hindi siya ipagkakanulo ni Yang Guangyuan para sa kapakanan ng kanyang asawa, hindi magagarantiya ni Sugualan na wala ng iba pang aksidente. Tsaka ngayon lang siya hinahanap ng matanda ng walang dahilan. Dapat may ilang dahilan. Ito ay hindi maiiwasang maghinala kay Sugualan na may nakitang ebidensya ang matanda. Kung gayon, ito ay isang mapangwasak na dagok kay Sugualan. Ipaalam sa matanda na siya ay nagtaksil sa pamilya So. Kwalipikado pa ba siyang manatili sa pamilyang Su? Nang huminto ang sasakyan sa villa area ng Moyang, mas nakaramdam ng kakaiba si Sugualan. Alam niya kung anong uri ng mga tao ang nakatira dito, ngunit ang pamilya Su ay walang kinalaman kay Moyang. Paano sila napunta dito? Tay, hindi ba dito nakatira si Moyang? Tanong muli ni Sugualan sa matanda. Alam ko, bahagyang tumugon ang matanda. Sa oras na ito, medyo hindi mapakali ang matanda.
Pagkatapos ng lahat, si Mo Yang ay isang figure sa tao. Kailangan mong maging maingat kapag nakipag-ugnayan ka sa gayong mga tao. Kung hindi, hindi ka marunong mamatay. Dad, wala kaming kontak ni Mo Yang, at Daoist siya. Hindi ma-provoke ang ganitong klaseng tao. Nagpaalala ng paraan si Sugwalan. Sa oras na ito, inayos ni Mo Yang na maghintay sa pintuan ng nakababatang kapatid, pumunta sa dalawang tao sa harap. Sumama ka sa akin, matagal ka nang hinihintay ni Boss Mo. Sabi ng nakababatang kapatid. Tumanggo ang matanda at sinabing, mangyaring manguna. Kahit na ang kabilang partido ay nakababatang kapatid lamang ni Mo Yang, ngunit ang matanda ay nagbibigay pa rin ng malaking paggalang, lalo na ang magalang, at maingat. Pagdating niya sa villa, nang makita niya si Sugoyaw, masigurado siya sa kanyang hula. Si Sugwalan naman ay may kakaibang hitsura. Paano kaya si Sugoyaw ay nasa kanyang tahanan sa Moyang? May kaugnayan ba ang basurang ito kay Moyang? Paano kaya? Paano niya magagawang kumonekta kay Moyang? Pumunta sa lugar ng sala, nakita lang ng matanda at ni Sugwalan si Yang Guangyuan na nakahandusay sa lupa. Ang mukha ni Sugwalan ay agad na namutla, at ang kanyang pagkabalisa ay naging katotohanan. Nandito si Yang Guangyuan at nabugbog ng husto. Kasabay nito, narito rin si Sugoyaw. Alam ni Sugwalan kung ano ang problema. Tara, anong ginawa mo? Hindi kumusta si Mo Yang sa matanda, ngunit sinabi kay Yang Guangyuan. Si Yang Guangyuan ay hindi isang moral na tao. Sa harap ng buhay at kamatayan, hindi siya nagdalawang isip. Sinabi niya, ang plano ng kumpanya ng Feng Chen ay sinabi ni Sugwalan. Umutot ka. Nang marinig ito ni Sugwalan, tumalon siya para sumagot. Kahit totoo, hindi niya may palm sa matanda. Anyway, kinailangan niyang magquibble, dahil ibig sabihin nito ay maaari pa siyang manatili sa pamilya ni So. Nilinggan ni Yang Guangyuan ang kanyang ulo upang tingnan si Sugwalan na may malungkot na ngiti at sinabing, how dare you do it? Sugwalan, kung hindi dahil sa iyo, paano ko nalaman ang ganoong mahalagang balita? Sinabi mo sa akin na ito ay para pigilan si Sugoyaw na magtagumpay pero personal mong sinabi sa akin na si Sugoyaw ay hindi maaaring tumalikod sa pamilya ni So. Wala pa ring ulirat nang lumabas ang katotohanan sa bibig ni Yang Guangyuan. Si Sugwalan ay labis niyang pinahahalagahan. Kahit na matapos ang 100 taon, gumawa siya ng mga plano na ibigay ang pamilyang So kay Sugwalan. Ngunit ngayon, si Sugwalan, para sa kanyang pansariling hangarin, ay iniwan ang pangkalahatang sitwasyon ng pamilyang So at ipinagkanulo ang pamilyang So. Paano pa rin magiging kwalipikado ang gayong mga tao na magmana ng kapangyarihan ng pamilyang So? Sugwalan, mayroon ka pa bang dapat ipaliwanag? Tanong ng matanda kay Sugwalan sa malamig na boses. Hindi maipaliwanag ni Sugwalan. Sa ngayon, walang kwenta kahit anong sabihin niya. Ngunit hindi tinanggap ni Sugwalan ang kanyang kapalaran. Ayaw niyang maalis sa pamilya So. Pagdating niya kay Yang Guangyuan, nagngangalit si Sugwalan at sinabing, anong kabutihan ang ibinigay sa iyo ni Sugoyaw para siraan ako ng ganito? Yang Guangyuan, wala akong kawalang katarungan o galit sa iyo. Bakit mo ako gustong saktan? Sa mga salitang ito, muling pumunta si Sugwalan kay Sugoyaw at nagpatuloy, nakikipagsabuatan ka kay Yang Guangyuan para saktan ako. Gusto mo akong paalisan sa pamilyang So, hindi ba? Lahat ng ito ay sarili mong drama, sa tingin mo kaya mong lokohin si tatay, o kaya mo akong lokohin. Hindi naisip ni Sugoyaw na sa mga ganoong sitwasyon, makakahanap si Sugwalan ng paraan para ipagtanggol ang sarili at sisihin siya. Sugwalan, nakakatuwang isipin mo. Ako ang nagdidirekta at kumikilos ng mag-isa. Maari pa ba akong mabugbog ng mga tao ng seryoso sa ospital? At higit pa, ipinagtapat niya ang lahat ng iyong negosyo kay Yang Guangyuan. Sa tingin mo ba paniniwalaan ka ni tatay? Sabi ni Sugoyaw na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Anong kabutihan ang makukuha mo sa pagpapaalis sa akin sa pamilyang So? Sa palagay mo ba ay may kakayahan kang kontrolin ang pamilyang So? May kakayahan ka bang gawing mas mahusay ang paglalaro ng pamilyang So? Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Sugwalan, wala ka. Ako lang ang makakapagpaunlad ng pamilya So. Ang kakayahan ko lang ang makapagmana ng pamilya So. Ang mga salitang ito ay tila sinabi kay Sugoyaw, ngunit binabalaan din ni Sugwalan ang matanda na kung siya ay talagang itataboy sa pamilyang So, ang pamilyang So ay walang kahalili.
Ngunit tila nakalimutan na ni Sugwalan na may pagkakataon na si Sugoyaw na makipag-usap kay Feng Chen. Ito lamang ay hindi maihahambing sa kanya, Sugwalan, isa kang hayop. Para sa sarili mong pagnanasa, maaari mo pang ibenta ang iyong asawa. Anong klaseng lalaki ka na sinabi ni Sugoyaw nang may pagkadismaya? Hinayaan ng pangungusap na ito si Sugwalan na mapaharap ng bahagya, bagaman ang bagay na ito ay hindi pa talaga nangyari. Ngunit sa puso ni Sugwalan, sumang-ayon siya sa kahilingan ni Yang Guangyuan. Dahil ang tanging paraan para mapanatili ang sikreto ni Yang Guangyuan ay ang pag-alok ng kamay ng kanyang asawa. Wala siyang ibang pagpipilian. Ngunit ang ganitong uri ng bagay, siya at si Yang Guangyuan lamang ang nakakaalam, kung hindi man ay mukha ng isang lalaki, ang nawala sa kanya. Katawa-tawa na ang asawa mo ay natutulog sa ibang lalaki, ang daldal mo. Maniwala ka man o hindi, papatayin kita. Nanginginig sa galit si Sugwalan. Ang nakababatang kapatid ni Mo Yang, sa unang pagkakataon, sa harap ni Sugwalan, ay umiwas sa kanya. Nang makita ang nakababatang kapatid ni Mo Yang, tumahimik si Sugwalinten. Total, teritoryo ito ni Mo Yang, hindi ang lugar kung saan siya makikigulo. Sugwalan, ikaw ang unang pumatay ng mga tao sa aking pamilya. Sabi ni Mo Yang. Ang pangungusap na ito ay nagpang-inag kay Sugwalan. Dahil sa takot kay Mo Yang, mabilis niyang ipinaliwanag, Mr. Mo, hindi ko naman sinasadya. Kaso lang, kalokohan at sinisiraan niya ako. Kaya niya ako naiinip. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!